Ipanalangin natin ng tuluyang pagmulat ng mga mata ng mga nagkasala sa batas at sila ay magbagong buhay. Mamulat din sana ang mata ng lipunan sa katotohanan, bagamat nasa piitan ang mga bilanggo. Nananatili pa rin silang may dignidad at may kakayahan pa rin silang magbagong buhay. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga kababayan nating nagbisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, ng mundo, maging mulat sila din tayo bilang mga binyagang sa kaisa din tayo sa misyon ng pag-ibig ni Jesus sa mundo. Magsitayo na po tayo para sa banal na pagdiriwang. Ang manguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, itong banal na misa, itong araw ng linggo. Sa misang ito, pagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya. At isama na rin natin sa misang ito ang mga intensyon sa mga taong nagpapadasal sa atin. Isama rin natin sa mga magdiriwang ng birthday nila. Sa ating misang ito, si Lionel John Sebastian at si Mark Patriarca. At para rin po sa complete healing ni Faith Ritobado. At sa lahat ng mga kapatid nating humingi ng kagalingan, mga pagdarasal, isama natin sa ating misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtungan ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na namin sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu sa walhati niyang Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nakaranas ang mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylonia. Ngunit ayon sa propeta Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihatid sila pauwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat. Aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabis sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy kagalakay di kawasa. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis. Sa sarili bayan namin, Panginoon, poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
Yaong mga nagsihayong dalay binhit nananangis, ay aawit ng may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan noong siya'y naging tao, siya ngayon ang ating maawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maglingkod ng kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang nakipatunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng paghirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawagan nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang maulan na umaga sa ating lahat. Maulan ba? Opo. Dito sa Mission Station. Hindi ko lang alam sa iba nating mga kapatid sa pananampalataya na sumubaybay sa ating live streaming kung maulan ba diyan o nagyayelo diyan
Welcome kayo sa ating banal na misa ngayon, itong linggong ito. Mga kapatid, yung sentro po ng ating ebanghelyo ay patungkol kay Bartimeo. Kay Bartimeo na isang bulag na pinagaling ni Jesus. Habang ako'y nagninilay sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating mga pagbasa, para bagang namanghalang ako sa kwento sa buhay ni Bartimeo. At dahil diyan, meron akong naalalang dalawang bulag na kakilala ko na taga sa amin. Yung isang bulag, every time na magbakasyon kami sa amin, lagi itong bulag na pumupunta sa lugar na kung saan yung aking mga lolo at lola. Pag madinig niya na nandun kami, bakasyon namin, lahat ng mga apo, pupunta din siya doon. At siya ay very excited na mapakinggan yung aming mga boses sa kakulitan naming lahat ng mga apo. Ang tanging dala niya ay yung kanyang sungkod. Doon ako mga sapagkat alam niya kung saan yung bahay namin. At minsan, matatawa na lang kami kasi di ba bulag, wala nakikita. Minsan niloloko na namin yun. One time sabi niya, matulog na tayo kasi gabi na. Yung iba kong mga pinsan, sabi niya, ba't tayo matulog? 4:00 pa lang ng hapon. Ay buong akala niya gabi na. Pero ang nakamanga sa kanya, itong kanyang disposisyon. Na kahit wala siyang nakikita, kahit hindi niya alam kung ano nangyayari sa mundo, maaraw pa ba ngayon o gabi na, ang kanyang disposisyon, kitang-kita ko sa kanya, yung kanyang pagka-masiyahin at kontento sa buhay. Sa kabila ng siya ay bulag. Damang-dama niya na mahal siya ng Diyos sa kabila ng lahat. Yun yung isang bulag. Yung pangalawang bulag naman na aking kakilala rin, itong isang bulag na ito ay namamanga rin ako sapagkat bulag nga siya pero nagagawa niya yung mga nagawa nating tayo'y nakakakita na meron tayong mata. Isa sa kanyang ginagawa, itong bulag na ito, nakakaakyat siya ng puno ng niyog. Nakakaakyat siya. Minsan, ma-exhibition pa yan. Babaliktad pa pagbaba. Pangalawa niyang ginagawa, nagsasaing pa itong bulag na ito. Sabi ko, baka maya niloloko mo lang kami. Baka maya may nakikita ka eh. Pero hindi. Nagawa niya mga iyon. At dito naman sa ating ebanghelyo, si Bartimeo, nakakamangha. Ano bang meron kay Bartimeo? Kay Bartimeo, nandun ang kanyang paniniwala sa Diyos na siya ay pagagalingin. Kahit na ano pa ang pinapakita ng mga tao sa kanya, merong umahad lang sa kanyang kagustuhan. Pero anong ginawa ni Bartimeo? Tuloy na tuloy pa rin siya sa kanyang paghingi sa Diyos. Mga kapatid, isa itong napagandang paalala sa ating lahat na siguro sa ating buhay, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, marahil pagod na tayo, no? Baka maya sinasabi natin, baka maya Panginoon, hindi mo ibigay talaga yung gusto namin. Aside sa taho na narinig natin. may taho kasi. Panginoon, baka maya hindi mo ito talaga ibigay. Mga kapatid, isang napagandang paalala sa ating lahat, si Bartimeo mismo. Ni minsan, hindi siya sumuko. No? Ni minsan, hindi siya sumuko. Lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon. Tuloy-tuloy pa rin itong ating kahirapan ngayong panahon ng pandemya. Yung iba nga, baka pinagtawanan na lang yung pandemya. Nakagawa na sila ng memes. Sabi nila, kung dati pa lang siguro nag-start itong pangangampanya, edi marahil wala na ang pandemya. Kung last year pa lang siguro nag-start ang pangangampanya, makakalimutan na natin itong COVID na ito, itong pandemyang ito. Totoo din naman, no? Simula nag-start yung pangangampanya, para baga nakalimutan natin itong ating kinakaharap sa ngayon. Mga kapatid, is itong napagandang paalala sa ating lahat. Sa akin ay kwento sa inyo, marahil 3 bulag na po ang ating nasilayan, napapansin. Meron po akong pang-4 na bulag para sa atin. Sino po ba ito? Marahil ikaw, marahil ako, o marahil tayong lahat. Ngayon po sa ating kapanahunan sa ngayon, inaanyahan tayo ng Diyos. Saang parte tayo bulag? Saang parte tayo hindi nakakita?
Sa English, meron tinatawag na spiritual blindness. Na minsan, hindi natin ito namamalayan, parang patay yung ating pamumuhay, lifestyle sa ating spiritual na pamumuhay. Marahil doon bulag na tayo. Hindi na natin nakikita ang saysay ng ating pananampalataya. Pero ganun pa man, inaanyahan tayo ng Diyos na patuloy pa rin, maging persistent sa ating pananampalataya sa kabila ng lahat. Inaanyahan tayo ng Diyos na kumapit palalo. No? Kumapit palalo kahit na ang daming hadlang diyan. Gaya ng naranasan ni Bartimeo sa kanyang buong buhay. Siguro sa buong buhay ni Bartimeo, nung bulag pa siya, ay para bagang wala talaga siyang kwenta. No? Wala talaga siyang kwenta. Bulag, nandun lang sa gilid, humingi lagi ng tulong. Pero nung pinagaling siya ni Jesus, anong ginawa niya? Naging espesyal na siya sa ibang tao sapagkat siya na'y sumunod kay Jesus. Marahil marami ng magandang kwento doon na kanyang nagagawa dahil sa nagawa ni Jesus sa kanya. Marahil marami ng magandang kwento na pwede na sanang ipangkwento pa hanggang sa ngayon sapagkat doon nasa kanya ang kanyang mga ginagawa ay itong pasasalamat niya sa Diyos sa pagaling sa kanya. At isa na diyan ay ang kanyang pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, balikan ko lang. Sa ngayon, narito naman tayo. No? Narito naman tayo. Kung mga nakaraang panahon, nabulag na tayo. Noong mga nakaraang panahon, para bagang nagbulag-bulagan tayo. Sa ngayon, isa nitong hamon na naman para sa ating lahat. Ipagdasal natin sa Diyos. Gayahin sana natin si Bartimeo. Hilingin sana nating makakita pa. No? Makakita pa. Kasi alam naman natin, nakikita natin ang mga ito. Kaya lang, merong mga rason bakit kailangan nating magbulag-bulagan. No? Merong mga rason bakit kailangan nating magbulag-bulagan. Halimbawa na lamang diyan, minsan sa buong pamilya natin, meron tayong ginagawang hindi maganda. Meron tayong mga karanasan sa buhay na kung saan kailangan nating ituwid ang bawat isang nagkakamali. Kaya lang minsan sabihin natin, hayaan mo na yon, malaki na yon. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Pero paano siya matuto kung hindi natin siya pagsasabihan? Paano niya makita kung hindi natin siya tuturuan? O paano niya ma-realize ang kanyang mga pagkakamali kung hindi natin siya iko-correct o itatama sa kanyang mga pagkakamali? Mga kapatid, sana gayahin natin si Bartimeo na sana hilingin din natin talaga sa Diyos. Ito sana yung maging dasal natin sa ngayon na sana makakita tayo kung ano yung dapat. Huwag po sana tayong tuluyang magbulag-bulagan. So later on, kung patuloy tayong magbulag-bulagan, tayo rin ang makaranas ng pighati later on. Tayo rin ang makaranas ng kapahamakan later on. Tayo rin ang makaranas ng paghihirap later on. Kung itong ating pagtanaw sa ngayon sa mga nangyayari sa buhay natin, ay patuloy tayong magbulag-bulagan. So hilingin natin sa Diyos na sana maging malinaw lahat. Lahat ng pagdidesisyonan natin, lahat ng pagpipilian natin, sana doon nakatuon sa kagustuhan ng Diyos. Paano pa natin gawin ito? Well, maglaan tayo ng panahon sa Diyos. Kakausapin natin lagi ang Diyos. Tatanungin natin lagi ang Diyos, Panginoon, ito na ba talaga yon? Hindi naman siguro masama maghingi ng sign sa Kanya, no? Maghingi tayo ng sign sa Kanya. Kung ito ba talaga yon? Sabihin mo lang, ayoko nang maging mangyari pa yung nangyari dati. Sabihin mo lang sa Kanya, gusto ko nang matuto sa ngayon. Gaya ni Bartimeo, gusto ko ding makalundag sa tuwa dahil sa iyong ginawa sa akin. At sa aking pagpili, sana ito ang siyang magiging daan para makakita rin ang iba. Mga kapatid, sa ating patuloy sa ating buhay sa ngayon, ito rin yung nais ng Diyos para sa ating lahat, na tayo maging mata ng ibang hindi nakakita. Sa pagsikapan nating makakita tayo, huwag sa nating naisin na maging kagaya ng iba, na naging bulag-bulagan sa iba. No? Sa ngayon, ang dami pa rin naghihirap. Although, dahan-dahan tayong nakababawi ngayon sa ekonomiya natin, pero hindi pa rin. Ang dami pa rin naghihirap. Bakit? Kasi ang dami ring mga taong patuloy ring naging makasarili. Lalo na ngayon, malapit ng eleksyon. No?
Marami na naman silang plataforma, marami na naman silang sasabihin sa atin. At ito ang siyang makabulag sa atin minsan. Kaya kailangan nating ipagdasal ang lahat ng mga ito. At sana magkakaroon tayo ng clear direction. Makikita natin ang lahat kung sino pa dapat. Makikita natin kung ano ang siyang nilalaman ng kanilang mga mithiin sa ating lipunan, maging sa ating simbahan. No? Kailangan nating isa tayo. Nang sa ganon, makaharap, matapos natin ang paghihirap nating pinagdaraanan sa ngayon. Hindi ito magawa ng isa lamang, hindi ito magawa ng ilan lamang, kundi tayong lahat. We should be united in this struggle of ours. Kailangan nating pagsikapan, kailangan nating pagnilayan, kailangan nating pag-aralan. Nang sa ganon, tayong lahat maging mulat. Tayong lahat makakita kung ano yung nararapat. Siya nawa. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya sa lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulang paririto at hukom sa nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo sa Amang Mahabagin upang palayain tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan at tanglawan ang ating puso at isip. Buong tiwala tayong humiling, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ang bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan, tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pangunawa, pagpapatawad, at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng misyonerong ipinahahayo nila sa samahan at samahan sila ng aming mga panalangin at suportang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating mga intensyon, mga pagdarasal ngayon, ang lahat ng mga sumaybay sa ating live streaming ngayon, ang lahat ng kanilang mga intentions. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, itulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nangangailangan. Sa tulong ng inyong grasya, matulungan nawa namin sila, sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng inyong anak
at ng iyong amak ng Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kapari-pari ka Diyos sa mga kasambutan ng alay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan ng yunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Puno ang langit at lupa ng karangalan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Pinagpala ang nakarito. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana sa
karason. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, 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 peace. Cordero
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Jesus, Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa berhin ng banal na puso ni Jesus, tayo pong lahat. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian,
Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa Kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa Kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang Kanyang kaharian ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa Kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paanyaya at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat na tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ministry of lectors and commentator, social communication ministry para sa ating live streaming, sa ating pong lahat na sumusubaybay sa ating live stream mass via Facebook Live. At higit sa lahat, pasalamatan din po natin ang mga kapatid natin sa Exicom. Next Sunday po, ang sponsor natin ay ang Cluster Hope, headed by Sister Aida Samson. Sa darating na November 1, 2021, magkaroon po tayo ng banal na misa, alay sa mga kapatid nating yumao sa ganap na 8:30 ng umaga via Facebook Live. Sa mga nagnanais humingi ng sobre para sa mga kaluluwa, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga chapel president at ipaabot po sa chapel leaders, ang chapel president, ang inyong mga sobre upang dalhin sa kumbento. Nais po namin ipabatid sa lahat na ang mga pamisa po natin at mga special intention tuwing linggo ay may cut-off na po. Sabado ng alas 5 po, at kailangan na isubmit na ang inyong mga pamisa sa pamamagitan ng pagpapadala nito kay Ate Marthy. Para sa mga chapel president, sa ating mga chapel worship, at sa iba pang mga leaders, kung sakaling sa inyo ipaabot ang mga pamisa, ay paki-forward na lang po ito kay Ate Marthy. Maaari ring gamitin direkta ang ating Google Form. Sakaling hindi po umabot sa takdang oras ang inyong mga pamisa, ay isasama na lang po ito sa susunod na misa sa linggo. Ang mga pamisa sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay walang bayad, bagamat maluwag na tinatanggap ang anumang donasyon para rito na makatulong sa mga gastusin pastoral at administribo ng ating mission station. Maaaring ibigay ito sa mga pastoral worker o sa mga chapel president at ito ay ihahatid sa ating kumbento. Gayon din naman, maaari ring ideposito o mag-transfer ng donation sa mga detalyeng naka-flash sa ating screen. Maraming salamat po. At higit sa lahat, sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Maraming salamat po, Father. Magsitayo na po ang lahat. Gusto ko lang dagdagan yung pasalamat. Maraming salamat po sa mga mulat, sa mga nakakita na laging tumutulong sa ating mission station. Sa iyo pong papapadala, tulong financial, ay malaking tulong po ito sa mission station. No? Salamat sa nagpapadala sa bangko na account natin dito sa MS at sa GCash. Maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa kahit anong klaseng tulong na inyong ipinaabot dito sa ating mission station. Kahapon ba yun? Kahapon ba tayo nag-BEC? So isang speaker doon, sabi niya, yung BEC, maging buhay po ito, klaro sa komunidad
kung ang lahat ng mga magkapit bahayanan ay makakilala. Kung ang lahat ng magsisimba ay makakilala. And I guess, I believe na meron tayong ganoong klaseng, kumbaga, ang tawag diyan, sitwasyon na kung saan tayo na nagsisimba dito sa mission station ay magkakilanlan. Although hindi naman tayo lahat, pero majority of us. That's why we are so blessed na meron tayong ganitong klaseng komunidad, meron tayong ganitong klaseng BEC na nagtulungan, nagdadamayan at nagsasama sa paglalakbay tungo sa simbahan bilang isang tunay na simbahan. So salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagpakita ng mainit na suporta dito sa mission station. Pagpalain pa kayong lahat, lalo ng ating mapagmahal na Diyos. By the way, sa November 1, ang presider niyan ay yung bagong ordain namin na pare. So, I asked him to preside for us sa November 1 para ma-blessed pa tayo lahat. No? Ma-blessed pa tayo lahat. It's a blessing na we have a newly ordained priest named Reverend Father John Rica Sanyares, MEC. So, dito po siya ng November 1, November 2, doon siya sa ating parokya. At ang miss niya doon ay 6 ng gabi. Dito sa atin, 8:30 ng umaga sa November 1. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglakad sa dangahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.